Muli po ay magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Alam ko po na sa amin pong paghahayag, alam ko po na may mga taong natututo. Alam namin na may mga taong natututo at may mga taong naaalaman na yung mga katotohanan na itinatago ng iba't ibang relihiyon. Yun po talaga yung aming hinahangad sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Dahil yun din po yung hinangad ni Apostol San Pablo, na lahat ng mga tao ay magkaroon ng pagkaunawa sa ayon sa Espiritu, sa banal na kasulatan, sa lahat ng mga katotohanan na hindi po inihahayag ng mga naunang mga mangangaral. Dahil meron po silang mga aral na talagang hindi po nila ipinapaalam sa inyong mga mananampalataya. Kaya po kami ay lumabas narito, hindi po kami para magpasikat sa inyong lahat. Ang nais namin ay maipahayag namin sa inyong lahat ang buong kapasyahan at kalooban ng ating Ama na nasa langit at ng ating Panginoon. Kaya alam ko po na yung mga taong mga namimiloso po sa amin, yung mga taong nagagalit sa amin, tama po talaga sinabi ng Panginoon, ayaw niyong lumapit sa ilaw. Bakit? Sapagkat masasaway kayo. Yung mga taong ayaw lumapit sa ilaw, makikita kasi sa ilaw yung mga kalokohan nyo, yung mga katarantaduhang ginagawa ninyo, mabubulgar. Dahil dito po sa Kaharian ng Langit, wala po ditong maililihim. Kaya po itong ginagawa ng mga Catholic defender, na hindi ko po alam kung mga nababaliw na o nasisiraan na ng mga ulo, dahil alam naman po nila yung katotohanan na yung ating Panginoon Jesucristo at yung lahat ng mga apostol, Roman Empire ang nagpapatay. Hindi naman po yun malilihim sa habang panahon. Tandaan nyo po na sa end times na po tayo, na yung lahat ng mga itinago nyo mga aral na dapat maalaman ng sangkatauhan, yung mga katotohanan na dapat nilang malaman, mahahayag po yan lahat. Dahil yan po yung nakasaad sa ating pong banal na kasulatan, na yung pagdating ng mga huling araw, lahat ng mga itinago nyong lihim, lahat yan ay mabubulgar. Lalo-lalo na po yung ipinapangaral ng mga Catholic defender, ng mga pari at ng Papa ng Roma, na ang tunay daw na pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo ay Katoliko. Alam nyo po, napakalaking kasinungalingan po yan. Kaya pong sabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, alam nyo po sabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, na sadyang binulag ng Diyos ng sanlibutan ang mga mata ng hindi mananampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang hiwaga ng Ebanghelyo. Sige po, basahin na po natin. Basahin po natin yan sa 2 Korinto. Kaya po, dito talaga, wala po kayo maipapaglihim dito sa Kaharian ng Langit. Lahat po ng mga itinago nyo mga lihim, ibubulgar namin. Dahil, eto na po yung pagdating ng katotohanan. Yung mga katotohanan na kailangang maalaman ng buong sangkatauhan. 2 Korinto Kapitulo 4, talatang 4. Nabinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisipanampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos.
Kaya nga po dito sa amin, patuloy po natin, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili. Di po pa yun ang sinasabi namin dito? Hindi kami nangangaral dito upang magpasikat sa inyo. Kami po ay nangangaral at naghahayag ng mga katotohanan upang ang aming maipakilala at maitanyag ay ang ating pong dakilang Ama at ang ating Panginoon Jesucristo. Sila po ang dapat nating kilalanin, sampalatayanan, sambahin, dakilain, purihin, magpakailanman. Hindi po kami. Yung kagaya po ng ginawa ng Papa ng Roma, kita nyo po kung kahit saan pumunta yung Papa ng Roma, dinadakila, pinupuri, sinasamba ng buong sangkatauhan. Hindi po ba dapat yung karangalan na yon, hindi po ba yun ay para sa karangalan ng ating dakilang Ama sa kalangitan? Wala na, inagaw na niya yung karangalan ng ating pong dakilang Ama. Hindi po ba paglapastangan yan sa ating dakilang Ama yung ginagawa nilang ganyan? Nasalip sana na ang pinupuri ng lahat ng mga tao ay ang ating dakilang Ama, yung kapurihan ng ating dakilang Ama sa kanilang napunta. Kawawa naman yung ating Ama na nasa langit. Kaya pala galit na galit na. Kaya po kami, ipinapaalam po namin ito sa sangkatauhan para mabago na po ang inyong mga pag-iisip na yung ating pong kilalanin ay ang ating pong Panginoong Jesucristo at ang ating dakilang Ama, hindi sila. Na alam naman po natin sa katotohanan, magmula pa nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay nandito sa lupa, talagang pinipigil nila ang paghahari ng Panginoon. Di ba kanina lang sinaysay ng pastor, sanggol pa lang yung ating Panginoon Jesucristo, gusto nang ipapuksa ni Herodes. Sino si Herodes? Di ba Roman Empire? Romano Katoliko? Bata pa lang yung ating Panginoon Jesucristo, gusto na niyang ipapatay. Buti na lang, guided siya ng banal na espiritu. May yung kagalagalang San Gabriel, Arkanghel. Siya po ang gabay ng ating pong Panginoon nung siya po ay sanggol pa. Kaya po kung inyo pong mababasa ang banal na kasulatan sa history ng ating pong Panginoon Jesucristo, makikita ninyo kung sino talaga yung tunay na kalaban ng ating Panginoon Jesucristo nung panahon na siya pa'y nandito pa sa lupa. Ngayon, pagkatapos na patayin ng Romano Katoliko ang ating Panginoon Jesucristo at lahat ng kanyang mga apostol, ipangangalandakan nila na ang kanilang relihiyon, ang founder ay ang Panginoong Jesucristo. Ay napakalabo naman po yata. Dahil mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi at nangaral na hindi Katoliko yung kanyang pananampalataya. Alam niyo po yung pananampalataya ng Panginoong Jesucristo? Yung totoo. Yung totoong niyang pananampalataya. Sige pa, babasa po tayo. Aklat ng Juan, Kapitulo 4, talatang 22. Ang sabi po dito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na manambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya.
ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi po ba napakalinaw ang sinabi? Napakalinaw pa po sa living water. Malinaw pa sa Wilkins water. Yung sinasabi na ang sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Hindi po ba napakalinaw? Hindi naman sinabing ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Romano Katoliko. Ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Iglesia ni Cristo. Ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga born again. Ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Islam. Wala naman po sinabing ganun eh. Napakalinaw po yung sinabi, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Hindi po ba napakalinaw yung sinabi ng Panginoon? Ano po ba yung pananampalatayang Hudyo? Hindi po ba yan yung Judaismo? Judaism? Sila yung mga taong nasa lahi ni Juda. Sila ang mga taong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon. Kailangan pa ipagdikdikan? Ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi po sa ribulto na ginagawa ng mga pari, ng mga Catholic defender, na halos ay ingud-ngud na yung mga mananampalataya sa mga ribultong bato. Sa mga ribultong kahoy, marmol, ginto, pilak, chok. Sus ko naman, wala po tayong Diyos na ganyan. Ang Diyos natin ay Espiritu. Kailan po ba tayo mamumulat sa katotohanan, mga kapatid ko? Nagtiktikay-butikay, oh. Hindi nyo narinig. Kaya nga po, ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Dr. Jose Rizal, hindi po ako nananawang sabihin ito sa inyo. Ang sabi po ng ating God, Jose Rizal, kailanman ay hindi ako natakot sa mga mananakop ng aking bayan. Ang aking kinatatakot ay ang kamangmangan ng aking mga kababayan, na kahit ituro mo na ang katotohanan, nakapikit po yung inyong mga mata at yung mga tenga ninyo ay hindi makarinig ng mga katotohanan. Dahil sadyang binulag ng Diyos ng sanlibutan ang mga mata ng hindi mananampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang hiwaga ng Ebanghelyo. Alam niyo po, kung napapansin niyo po sa amin, kami po'y nangangaral, direkta, kahit ilang oras po tayo mag-aral nandito. Hindi po ako gumagamit ng kagaya ng ginagawa niyo ng mga kodiko. Biblia lang po ang nasa harap ko. At wala pong kahit anong nakasulat sa harapan ko na kailangan kong basahin. Kung ano po yung ipasok sa utak ko ng ating pong Panginoon, yun po yung ibubuka ng bibig ko sa inyo. Kaya alam nyo po yung napakalinaw po yung sinasabi dito. Hindi ko po alam kung bakit sa tagal ng panahon na naghahayag ang pastor, napilit niyang isinasaksak sa inyong mga utak, sa inyong mga isipan, ang tunay na katotohanan kung anong uri ng pagsamba natin sasambahin ng ating dakilang Ama. Na ang ating dakilang Ama ay ating sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil yan po yung hinahanap ng ating pong dakilang Ama. Yung hindi tayo sasamba sa mga ribulto. Yung hindi natin sasambahin ang batong itim.
Alam nyo po, nung nakita ko po yung mga Muslim na hinahalikan yung batong itim, nakapila po sila, milyon po yata nakapila. Alam nyo po, napapailing ako. Sabi ko, nakakaawa ang aking mga kapatid. Alam nyo po, sa totoo lang, kapatid ko po kayo. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Subalit, masakit man pong sabihin, kayo ay mga naligaw na. Dahil nga po sa mga tagapagturo ninyo, dahil hindi kayo pinagagamit ng banal na kasulatan. Alam niyo po ba kung sino yung dapat niyong paniwalaan? Ang dapat niyo pong paniwalaan, yung mga tunay na saksi. Sino ba yung mga tunay na saksi? Noong panahon ng Panginoon Jesucristo, sila po yung mga apostol. At sa ating pong kapanahunan ngayon, ang tunay pong saksi sa ating kapanahunan ngayon, walang iba kundi yung ating pong pastor. Alam ko po na napakahirap ninyong isipin at alam kong baka makulta ang inyong mga utak kapag sinabi namin na gabi-gabi ang pastor at ang dakilang ama ay magkausap. Yan po yung sinasabi namin na ito po ay talagang kailangan ng mahayag yung taong ginagamit ng ating dakilang ama. Dahil, alam nyo po, at alam nyo rin po, na ang Diyos talaga ay gumagamit ng mga tao. Dahil kung sila mga espiritu, hindi po sila makapaghahayag. Gagamit at gagamit po sila ng mga tao. Yun yung mga taong isinusugo nila. Kaya nga po lagi kong sinasabi rin sa inyo, at ito po ay hindi nila inihahayag sa inyo. Tanging sinugo lang ng Diyos ang dapat ninyong pakinggan para wala ng tao pa na maliligaw pa. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, ito pong ginagawa namin paghahayag sa inyong lahat. Hindi po kami nananawa na kayo ay maakay namin sa katotohanan. Mga katotohanan na hindi iniaaral sa inyo ng inyong mga pastor. Dahil kapag naalaman ninyo ang katotohanan ng mga iniaaral namin sa inyo, alam ko po hahanapin ninyo yon, yung mga ganyan sa kanila. Agayo na lang ng mga, ang tunay palang pananampalataya ay may mga gabay, presensya ng mga banal na espiritu. Alam niyo po ba yung sinasabi nyo nasa inyo yung presensya ng mga banal na espiritu? Ito pong tanong ko. Kailan niyo po ba narinig ang paghahayag ng mga banal na espiritu? Sa inyo po na mga Katoliko, kailan kayo nakapakinig ng paghahayag ng mga banal na espiritu? Kahit yung Inang Birhen, Santo Niño, Panginoong Jesucristo, kailan kayo nakarinig ng kanilang mga tinig? Buhat sa kaitaasan. Sa mga iglesia ni Kristo, kailan kayo nakarinig ng tinig ng ating Panginoong Jesucristo na inaari ninyong siya ang inyong ulo, pinakaulo ng inyong iglesia? Kailan ninyo narinig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo? Tandaan ninyo na ang Panginoong Jesucristo ay bumababa sa kalagitnaan ng pagpupulong. Patunayan ko sa inyo. Sige, basa po tayo sa Juan, Kapitulo 14,
talatang 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya ibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanila. Napakaliwanag po ha. Tanong, mahilig po ako magtanong. Kailan po ba nagpahayag ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo sa inyong lahat ng mga iglesia ni Kristo? Sagutin niyo tanong ko. Wala. Wala. Talagang wala. Tuloy natin. Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Kasi po si Judas Tadeo ay ang nais po niya, yung ating Panginoong Jesucristo ay magpakahayag sa lahat ng tao. Ano po ang sagot ng Panginoon? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya. At siya'y gagawin naming aming tahanan. Napakaliwanag, ano po? Sa lahat po ng mga born again, Iglesia ni Cristo, at sa lahat ng mga Catholic, Romano-Katoliko, kailan po nagpakahayag ang ating Panginoong Jesucristo sa inyong lahat? Hindi po ba yan ang hamon ng pastor sa inyong lahat? Ang sinabi po kasi ng kagalang-galang na Apostol San Pablo, sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang Espiritu ng ating Panginoon? Kahit yung dakilang Ama, o kahit sinong banal na Espiritu. Sino sa inyo ang lalaban sa hamon ng pastor? Aakyat sa langit at ibababa ang Espiritu. Banal na Espiritu po ang usapan natin dito, ha? Lalo-lalo sa mga pilosopo. Kung masamang Espiritu ang nasa inyo, wala pong ganyan dito sa amin. Ang pinag-uusapan natin dito, mga banal na Espiritu. Sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo? Ngayon, patunayan ninyo sa pastor namin na kaya niyong gawin yan. Pumarito kayong lahat sa kare ng langit. Bakit wala man lang tumatanggap ng hamon ng pastor? Ngayon, maalaman na ng buong sangkatauhan, ng buong Pilipinas at ng buong mundo, na ang mga ipinagmamalaki, pinagmamapuri ninyo, mga iglesia ninyo, wala pala ang Espiritu ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil kung tunay na iglesia kayo ng ating Panginoon Jesucristo, ang ating Panginoon Jesucristo ay maghahayag sa inyo. Siya'y bababa, mangangaral, manggagamot, at magbabahagi ng mga biyaya at kapangyarihan sa inyong lahat, lalong-lalo na sa kanyang mga tunay na lingkod. Ayan, nahayag na ang mga inilihim ninyong mga aral na ayaw ninyong maalaman ng inyong mga mananampalataya, dahil kapag naalaman nila ang mga ganitong mga lihim, hahanapin nila sa inyo yung mga ganitong klaseng aral, lalong-lalo na ang mga biyaya at kapangyarihan sa isang tunay na pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na Espiritu. Alam nyo, pinagdikdikan ko banal na Espiritu dahil alam ko po, may mga pilosopo
Sasabihin, karumal-dumal na espiritu, masamang espiritu. Sa inyo lang po yan. Huwag nyo nang dalhin dito. Kasi unang-una, alam nyo kung bakit walang bumababang banal na espiritu sa inyo? Ang sinasaambukang bibig nyo, masamang espiritu. Dahil, yun po yung laman ng puso ninyo, masama. Kaya yung bababa sa inyo, masamang espiritu. Ay sa amin po. Alam nyo po ba, bago kami gamitin ang mga banal, mahabang panahon po ito ng paglilinis. Lilinisin namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga kaluluwa. Mahabang panahon ng panalangin at ayuno. At ilalayo mo na ang iyong pagkatao sa mga makamundong gawain. Lalayo ka na sa mga kalayawan ng mundo. Kaya alam niyo po yung mga kamag-anak ko, nagtataka sila na dati kapag tinawag nila ako sa mga birthday yan, sa mga kung ano-anong mga family affairs, hindi na po ako dumadalo dahil alam ko may inuman. Sa mga mga binyag, kasal, ganyan, hindi na po ako dumadalo. Dahil alam ko may mga inuman, may mga kainan, kung ano man, bawal na po yan sa isang tunay na lingkod ng Diyos. Ilalayo mo na ang iyong sarili sa sanlibutan at ikaw ay mamumuhay bilang isa ng Espiritu. Ngayon na alaman nyo na hindi po ako nagmamapuri sa sarili ko, na isa po ako sa tinawagan ng ating pong Panginoon Jesucristo sa pananampalataya na to. Tinawagan po ako ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng sakit at karamdaman. Yan po ang katotohanan. Nang dumating po ako sa pananampalataya na to, alam niyo po, ang dami kong pintas dito dahil ako nga po ay isa po akong taga Maynila at sanay po ako sa mga napakagagandang sambahan. Galing din po ako sa ang dami ko na pong pinagalingang mga simbahan. Ang pinakauli ko pong pinagalingang simbahan, Iglesia ni Cristo. Alam niyo po, sabi ko nung nandun ako sa Iglesia ni Cristo, nakita ko po yung ganda ng mga ano nila. Ang ganda ng simbahan, ang gaganda ng mga bihis nila. Sabi ko, dito na ako habang buhay. Hindi na ako alis dito. Kaya lang, hindi ko alam, may mas maganda palang plano sa akin ng Panginoon. Tinawag niya ako sa pamamagitan ng sakit at karamdaman. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ayan po, pinarusahan po ako ng Diyos. Dahil hindi ko naman po ipagkakaila na ako po'y naging isang makasalanan. Pero tandaan niyo po, sabi ng Panginoon, hindi ako tumawag ng mga taong matuwid. Ako'y tumawag ng mga taong makasalanan. Bakit? Kapag matuwid, taong matuwid, ang tinawag ng Panginoon, ano pa yung itutuwid niya? Kaya ang makasalanan ng kanyang mga tinatawag para ituwid niya. Para itama yung lahat ng mga mali niyang mga ginagawa. Kaya po hindi ko pinagkakailayan na ako po ay galing din sa mga ganyang estado na talagang ako po ay naging isang makasalanan. Kaya lang, sabi ng Panginoon, tinatanggap niya yung mga tao nagpapakumbabang puso, nagpapakumbabang pag-iisip. Alam niyo po kung gagawin niyo yan, lalong-lalo na po sa mga mangangaral, na kung maalaman ninyo na may isang mas lamang ang kaalaman at karunungan sa inyo, magpakumbaba lang po kayo. Alam naman po ng pastor at ng Panginoon ang lahat ng inyong mga kakulangan. Magpakumbaba lang po kayo.
lumapit kayo sa pastor. Alam niyo po yung magiging tagapagturo niyo po dito, guro ng sangkatauhan, yung tunay na guro, at hindi po yung mga naguguro-guruan lang. Hindi po karunungan pang tao, hindi po karunungan pang sanlibutan ang ituturo po sa inyo dito ng Panginoon. Mga karunungan po yan ng langit ang ituturo niya sa inyo, dahil ang karunungan daw ng sanlibutan kamangmangan lang sa Diyos. Kaya po kapag kami naghahayag ng mga hiwaga ng kalangitan, alam po namin natataranta na o natutulala na yung mga tao, sasabihin ganyan kami. Dahil nga po sa yung isang pananampalataya na walang espiritu, wala silang mga nakakausap na mga banal na espiritu, mga walang kaalaman sa mga hiwaga ng kalangitan. Kaya kapag nakarinig na mga tungkol sa hiwaga ng kalangitan, natutulala na. Nakukulta na yung pag-iisip, mga utak sa kakaisip, kung tama ba o totoo ba yung mga sinasabi. Tapos bandang huli sasabihin, mga baliw daw kami. Ang dami ko na pong narinig na ganyan. Pero okay lang po yun. Ang importante, hindi naman totoo. Meron pa nga nagsabi sa akin, ako raw propetang baliw. Sige po, ganito. Para po madagdagan ng inyong kaalaman, di ba yung pinag-aaralan natin kanina, yung bakit sinabi ng Panginoon Jesucristo, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Lalong-lalo na po sa mga taong tumanda na halos ay may mga tungkod na. Kaya sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sinasamba nyo raw po yung hindi ninyo nalalaman dahil tumanda kayo ng ganyan, minsan sa tanang buhay ninyo ay hindi kayo nakarinig ng mga tinig ng mga banal na espiritu. Tama po ba? Taas yung kamay. Yung nakarinig ng tinig ng banal na espiritu. Halimbawa, ilang Birhen Maria, kagalang-galang Santo Ninyong 2 taon, Santo Ninyong 3 taon, Santo Ninyong 12 taon. Kailan nyo narinig ang tinig nila? Taas ang kamay. Wala na naman. O kailan nyo narinig yung tinig ni kagalang-galang San Miguel Arcangel? Wala na naman. O yung tinig ng ating po Panginoong Jesucristo, kailan nyo narinig ang tinig? Wala na naman. Kawawa naman kayo. Hanggang sa mamatay kayo, ay hindi kayo man lang nakarinig ng tinig ng mga banal na espiritu buhat sa kaitaasan. Dahil nga po pinaniwala kayo ng inyong mga pananampalatayang inaniban ng iba't ibang relihiyon na nangako ng kaligtasan, pasok ka dito, ligtas ka. Kapag namatay ang kaluluwa, nagkukumahog na pumunta dito sa kaharian ng langit. Andyan, ang pila ng mga kaluluwa magmula rito hanggang doon sa bangkal. Napakahaba ng pila ng mga kaluluwa ng mga taong pinangakuan ng iba't ibang relihiyon ng kaligtasan. Nandito mga nagmamakaawa sa ating Panginoon. Alam nyo, dito sa kinakaupuan ko, laging nakaupo dito yung Panginoong Jesucristo. At si kagalang-galang San Miguel at yung ating Dr. Jose Rizal. Sila po yung mga kasama ng ating pong pastor dito. Bakit kasama ng tunay na sugo? Ang mga banal na espiritu. Hindi nyo po ba napapag-unawa yan? Yung ibig ko sabihin? Kanina ko pa po sinasabi, ang tunay na pananampalataya ay ginagabayan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, yung sinasabi ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 28,
talatang 18 hanggang 20, lalong-lalo na sa pinakahuli, yun po yung lagi naming pinangahawakan. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya po yung kanyang mga utos ay aming mga sinusunod. Alam niyo po nakalagay doon? Hindi ko lang po lahat. Huwag na po natin basahin. Medyo mahaba po yung nakasulat doon. Pero kung gusto niyo basahin, sige basahin natin. Mateo Kapitulo 28, talatang 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya po, pangako po yan ng Panginoong Jesucristo. Kung tunay na kayo ang iglesia ni Kristo, alam nyo po yung binasa natin kanina sa Juan Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23, magpapakahayag po sa inyo yung Panginoong Jesucristo. Siya ay mangangaral, manggagamot, magbabahagi ng mga biyaya at kapangyarihan buhat sa kaitaasan. Alam niyo po ba yung isa sa pinakadahilan at pinakasusi kung bakit ang mga bagay na ito hindi nagaganap sa inyo? Sa inyong lahat na mga relihiyon. Alam niyo po yung dahilan? Wala po kayong tunay na sugo na maghahanda ng daan. Iyan po ang malinaw na dapat niyo pong malaman na siyang kakulangan ng inyong mga pananampalataya. Ano po ba ang importansya ng isang tunay na sugo sa isang tunay na iglesia? Hindi po ba yung tunay na katawan ni Kristo, yung tunay na iglesia? Mababasa po natin yan sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Nandyan po ang lahat ng mga sangkap ng isang tunay na pananampalataya, ng isang tunay na iglesia. Nandyan ang mga apostol, nandyan ang mga propeta, nandyan ang mga kaloob na pagpapagaling, mga himala, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika, kompletos rikados po yan, na inilagay ng Diyos, hindi ng tao. Maliwanag, Diyos po ang nagtatalaga sa isang tunay na pananampalataya at isang tunay na iglesia, hindi po tao. Sa propeta na lang, yun na lang. At saka yung himala at mga kaloob na pagpapagaling sa lahat ng mga relihiyon, Iglesia ni Cristo, Romano Katoliko, mga born again, mga Islam, sino po ang kompleto, yung kompletos ricados sa inyong mga pananampalataya? Alam nyo po, kapag kulang daw ang rekado ng inyong pananampalataya, yung mga nabanggit sa una Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28, peke daw po ang pananampalataya ninyo. Dahil ang isang tunay na pananampalataya, kompleto po yan. Dahil kung ikaw po'y magluluto ng ulam at walang asin, ano pong lasa ng niluto mo? Makain mo ba? Walang asin? Para kang kumakain ng tubig? Siyempre, kapag ikaw magluluto ng ulam, kailangan kompletos ricados, walang kulang, walang labis, para masarap yung pagkain mo. Ganyan po sa isang tunay na iglesia. At ang tunay na iglesia, yung sinasabi nyo, ang pinakapuno, ang Panginoong Jesucristo. Paano nyo po masasabi na
ang Panginoong Jesucristo ang pinakapuno ng inyong iglesia kung hindi naman siya nagpapakahayag sa inyo? Ano? Kailan nyo narinig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo sa inyong iglesia? Sa oras ng inyong pagpupulong. Di ba napakalinaw yung nakasaad sa banal na kasulatan? Alam nyo po yung sinasabing tinapay ng buhay? Niloloko lang po kayo ng mga pari. Nagdadrama lang po sila, sabi ng pastor. Yung may tililililing, may tililing. Isipin nyo na naman po kung ano magiging kalagayan ng Panginoon Jesucristo. Katawan at dugo ni Kristo. Yung pinitpit na tinapay, susubo sa'yo. Tapos pagkasubo sa'yo, mga ilang oras nasa tiyan mo na, mga ilang oras pa, naging tayo na yung Panginoon Jesucristo. Sa palagay nyo kaya, papayag yung Panginoon Jesucristo, magiging tayo lang siya? Alam nyo po, kung malalaman nyo lang yung mga ginagawa ng iba't ibang relihiyon, matatawa na lang po kayo dahil nga po sa wala nilang pagkaalam sa mga hiwaga at mga misteryo ng banal na kasulatan. Hindi nila alam ang nakalagay sa Juan Kapitulo 6, talatang 33. Hindi ko po alam kung... Kasi pag nalaman ninyo ito, baka hindi na kayo kumain ng pinitpit na tinapay. Alam nyo po, nung nalaman ko yon, natatawa na lang po ako sa sarili ko. Ganito pala po ako kung ginawang tanga ng mga pare. Sana po mamulat na po kayo sa katotohanan. Basahin po natin yung tunay na tinapay ng buhay para po sa kaalaman po ninyo. Aklat ng San Juan, Kapitulo 6, talatang 33. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa kanya ay kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw. Alam niyo po ba mga kapatid sa pananampalataya, kung mababasa niyo po ito mga literal na mga nakasulat sa aklat ng Juan Kapitulo 6 talatang 33, puro po talinghaga yan. Ayan na. Sige nga kung talagang kayo mga pari, mga papa ng Roma, kung talagang alam ninyo yung mga talinghaga na binitawan ng Panginoon Jesucristo dito sa Juan Kapitulo 6 talatang 33 hanggang 35, ipaliwanag niyo sa amin yung ibig sabihin ng mga talinghaga na yan. At sa lahat po ng mga mangangaral, talinghaga po yan. Huwag niyo pong imaterial yung mga nakasalita dyan. Ngayon, naalaman nyo na. Hindi ko sasabihin. Kala nyo ha. Hayaan yung pastor ang magkwento niya kung ano talaga tunay na kahulugan yan. Kahit alam ko, hindi ko sasabihin. Kasi malalaman nyo. Alam nyo po ba yung sinasabing yaong bumababang mula sa langit? Yan po yung mga pagbaba ng mga banal na espiritu. Diyos ko naman. Kaya nga po napaka-importante ng tunay na sugo na siyang maghahanda ng daan. Kaya makabababa ang mga banal na espiritu buhat sa kaitaasan dahil may inihandang daan ang sugo. Si Felix Manalo o si Eduardo Manalo na isang sugo daw. Anong daan po ba ang kanyang naihanda para yung espiritu ng ating Panginoon Jesucristo ay bumaba sa kanilang iglesia sa oras ng kanilang pagpupulong? Wala.
Dahil hindi ninyo alam ang ibig sabihin ng daan. Talinghaga din po yun. Yan ang sinasabi namin na ang banal na kasulatan ay binalot ng mga hiwaga, talinghaga at misteryo na kung hindi mo maalaman ang mga ibig sabihin, makakapagligaw ka po ng mga tao. Yan po ang mapait na katotohanan. Akala nyo yung mga nakasulat na yan, mga simpleng kumakain, umiinom, may mga kahulugan po yan, spiritual meaning. Mga aralan, mga turuan, hindi po ba napakalayo? Na kung hindi ninyo malalaman yung mga bagay na yan, magkakandaligaw-ligaw po kayo sa banal na kasulatan. Kaya nga po maraming nababaliw na mga matatalin daw sa banal na kasulatan. Alam niyo po yung isang hiwaga diyan. Wala po kasi yung presensya ng mga banal na espiritu. Kasi po napakaliwanag yung sinabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo na ang espiritu rin naman ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Kaya kung walang banal na espiritu, paano mang maunawaan yung mga nakasulat sa banal na kasulatan? Sila po ang tumutulong. Kaya po itong mga ginagawa po natin dito, para maipaalam na po sa buong sangkatauhan yung mga katotohanan na to. Kaya sa lahat po ng mga nangangaral ng banal na kasulatan, tandaan nyo po, lahat ng mga sinasabi ninyo, kaya po namin i-analyze lahat yan. Na kung kayo nagsasabi at nangangaral na katotohanan o kabulaanan, alam nyo po kasi yung karunungan na galing sa Panginoon, maghingi po kayo. Dahil ang Panginoon po ay nagbibigay po ng sagana. At sabi naman po ni kagalang-galang na Apostol Santiago, kung nagkukulang ng karunungan, humingi po kayo sa Panginoon na nagbibigay ng sagana. At ang Panginoon naman po ay kapag ka nagbigay, hindi po yan nanunumbat. At kung tayo daw po hihingi, huwag ka lang mag-aalinlangan. Dahil kapag naghihingi ka ng nag-aalinlangan ka, paano kang bibigyan? Ganyan po. Balik po tayo. Ngayon, naalaman nyo na po yung tunay na sangkap ng isang tunay na Iglesia ni Cristo. Kasi po itong Romano Katoliko at itong Iglesia ni Cristo ay mga nag-aagawan po na sila daw ang tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya nga po ang tanong ko sa inyo, kung kayo nga po ba ang tunay na Iglesia ni Cristo? Sige nga po, basahin nyo yung unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. At kapag yung mga sangkap ng isang tunay na iglesia ay wala sa inyo, sa babasahin ninyo, diyan nyo malalaman ng inyo palang pananampalataya na inyong ipinagmamalaki, mga peke pala. Dahil kulang ng sangkap, kulang na rekado. Anong gagawin ninyo? Alam niyo po ba yung importansya ng isang propeta sa isang tunay na iglesia? Hindi niya alam, ano? Yan po ang sinasabing kapag wala kang alam talaga sa banal na kasulatan, sa mga hiwaga ng banal na kasulatan, alam nyo po, sa totoo lang, magiging katawa-tawa na lang po kayo. Kagaya na lamang po ng isang propeta. Ano ang importansya ng isang propeta sa isang tunay na iglesia?
Kasama po yan sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Isa yan sa pinaka-importanteng sangkap ng isang tunay na iglesia na hindi dapat mawala sa isang iglesia. Bakit? Dahil sila ang dinadaluyan ng mga mensahe ng dakilang Ama, ng Panginoon at ng lahat ng mga banal na Espiritu buhat sa kaitaasan. Hindi nyo rin maintindihan kung paano dadalo yung mga mensahe. Kaya nga po, laging sinasabi ng pastor, alam ng pastor at ng Panginoon ang inyong mga kakulangan. Wait lang po ha.